Una, galit ang mayabang sa taong matuwid. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahan kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas. Kaya tinanong niya ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan. Naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik. Kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling, saka pinayaon. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, kung kayo'y may anak o bakang nahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit araw ng pamamahinga? At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiyo po tayo. Mga kapatid, ang mga Pariseo ay meron po silang tinatawag na spiritual pride. No? Spiritual pride. Sa Tagalog, meron po silang angking kayabangan. Alam nyo, ang kayabangan ay hindi po simpleng kasalanan. Kasi bakit ito, minsan inisip natin na simpleng kasalanan ng kayabangan. Kasi po, maraming mayabang No? Sino ba sa atin ang hindi may kayabangan? Kaya ngayon, sa ating ebanghelyo, ipinakikita na ang kayabangan ay pumipigil para tayo manalig ng lubusan sa Diyos. Amen? Yung kayabangan, pumipigil para tayo lubusang manalig sa Diyos. Tingnan po natin. Ang mga Pariseo nga po ay mayayabang. Ipinagmamalaki nila na sila ay mas banal. Hindi ho banal lang, hindi lang banal. Sila ay mas banal. Hindi lang ho sila mabuti. Sila po ay mas mabuti. Hindi ho sapat sa kanila na sila ay mabuti lang. Hindi. Kailangan sila po ay mas mabuti. Nakukuha niyo ho ba yung kanilang isip? Na sa kanilang tingin, sila ay mas magaling kay Jesus. Kaya nga po sila, hindi nila matanggap ang ating Panginoon. Kasi ang tingin nila, mas magaling sila sa Panginoon. Pero yung mga tao, ang pinaniniwalaan ay hindi sila, kundi sino? Si Jesus. Kaya ngayon, ito po, 3 katangian ng kayabangan. Pero bago ko sabihin yung 3 katangian ng kayabangan, may sasabihin po muna ako. Bato-bato sa langit, ano susunod? Ang tamahan, huwag magagalit. Kasi nga po, baka mamaya yan. Una, galit ang mayabang sa taong matuwid. Amen? Galit ang mayabang sa taong matuwid o mabuti. Tingnan niyo po sa ating ebanghelyo. Si Jesus, inimbita po nila sa hapunan, sa isang kainan. Pero nang dumating si Jesus, ano ang ginawa nila? Binabantayan nila si Jesus. Binabantayan. Ano ibig sabihin ng binabantayan? Talagang pinagmamasdan nila ang Panginoon at hinihintay nila na si Jesus ay magkamali. Binabantayan po nila. Kasi bakit? Kapag nagkamali si Jesus, pag nagkamali si Jesus, ipapahiya nila ang ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ganito, ang taong mayabang, naiinis sa taong mabuti. Bakit to? Kasi ganito. Ready na kayo?
Kapag ang isang taong mayabang ay tumabi sa isang taong mabuti, lalong nakikita ang pagkukunwari ng isang taong mayabang. Amen? No, kaya kung mayabang kayo, lumayo kayo sa mga taong mabuti. Mahalata po kayo. Amen? Pangalawa, ang taong mayabang ay handang manloko. Ang taong mayabang, handang manloko. Ang pagsisinungaling ay likas na sa isang taong mayabang. Yan ang totoo. Likas sa isang taong mayabang ang magsinungaling. Tingnan niyo po, inimbita nila si Jesus, inimbita nila ang Panginoon sa isang hapunan. Pero, ganito, alam niyo, may balak sila. Bakit? Tingnan niyo po, nang si Jesus ay nandun na, pumasok ang isang tao na minamanas. Minamanas. Kadalasan, ang dumarating sa Panginoon ay yung inaalian ng demonyo. Di ba? O kaya bulag, o patay, o bulag, pilay, pingkaw, o meketong. Dito sa ating ebanghelyo, ang lumapit, dito lang to, minamanas. Bakit ito ipambihira? Kasi ganito. Ang taong, ito po'y nung panahon ni Jesus, ang taong minamanas, ito ay parusa ng Diyos sa kanya. Kaya ang isang taong minamanas, siya ay makasalanan. Amen? Tingnan nyo nga katabi nyo kung mukhang minamanas na. No? Mahirap po palang minamanas nun, panahon yun, kasi ituturing kang makasalanan. Pero noong panahon ni Jesus, ang isang taong minamanas, makasalanan. Kaya po ito'y nakapagtataka eh. Kasi ang mga Pariseo, ang tingin nila sa kanilang sarili ay mas mabuti. Kaya, paano nakapasok ang isang taong minamanas doon sa tahanan ng Pariseo? Nakapasok ito dahil ito ang kanilang pain sa Diyos, kay Jesus. Na pag nakita ni Jesus, yung taong minamanas, at pinagaling niya sa araw ng may sakit, sa araw ng pamamahinga, lagot ang Panginoon. Amen? Kaya makikita niyo po, yung taong mayabang, handang manloko. Ang taong mayabang, handang manloko ng tao. Kaya mag-ingat po kayo. Mag-ingat kayo sa mga taong mayabang. Handang manloko. Si Jesus nga, lolokohin po nila. Pangatlo ay ito. Ang taong mayabang, hindi ho siya mag-a-adjust sa atin. Tayo, ang susunod sa gusto niya. Amen po ba? Meron ba kayo nakilalang ganong tao? Hindi mag-a-adjust. Hindi. Kayo sumunod sa akin. Hindi ako ang susunod sa inyo. Kaya tingnan niyo po sa ating ebanghelyo. Ito po, tinanong ni Jesus yung mga Pariseo, naayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Hindi sila umimik. Bakit hindi sila umimik? Hindi dahil sila isang ayon o sila isang ayon, hindi po. Kasi ganito, kapag pinag-aralan po yung araw ng pamamahinga, makikita po talaga na pwedeng tumulong sa isang taong nangangailangan. Hindi pinagbabawal sa araw ng pamamahinga. Yung hayop nga po pag nahulog sa balon, pwedeng tulungan. Ang isang anak, pwedeng tulungan. Kaya hindi kasalanan, hindi labag sa araw ng pamamahinga yung ginawa ni Jesus. Kaya, bakit tumahimik yung mga Pariseo? Tumahimik sila kasi nagngingit-ngit sila sa galit. Kasi bakit? Sa halip na si Jesus ang malaglag sa patibong, sino ang nalaglag? Yung mga Pariseo. Amen? Kaya ganito, mag-ingat tayo.
sa taong mayabang o ingatan natin ang ating sarili. Baka hindi natin alam, tayo ay mayabang. Pero meron akong sasabihin sa inyo. Ready na ba kayo? Ready na? Ito na. Ang isang taong mayabang ay matutulad sa isang taong kulang sa paligo. Totoo. Ang taong mayabang, kulang sa paligo. Bakit ito? Meron na ho ba kayong nakatabi sa misa? Kasi ito totoong nangyari. Meron na ho ba kayong nakatabi sa misa na nangangamoy? Yun bang ayos na ayos ang buhok? Mukhang malinis naman yung damit. Pero nangangamoy. Yung taong yun, kulang saan? Sa paligo. Ang taong mayabang, parang ganun. Maayos, nakaka-impress, mukhang kahanga-hanga, pero palipasin mo lang ang panahon, lalabas at lalabas ang ang baho. Hindi maitatago ang baho. Ang taong mayabang ganun din. Hindi niya maitatago kahit ano gawin niya, ang kanyang baho. Kaya sa araw na ito, tingnan natin ang ating sarili. Ingatan natin ang ating sarili na maging mayabang sapagkat ito'y pumipigil sa atin papalapit sa Diyos.